Sa pinagpalang umaga, hapon, gabi, saan man kayo sa mundo, mga minamahal nating kaagapay. Welcome po sa isang family camp special ng God is Able. Tayo po una sa lahat ay bumabati sa inyo, sa mga nakikinig sa atin sa FEBC Radio TV, maging sa Facebook Live, maging sa iba't ibang social media channels at platforms ng 702 DZAS FEBC Radio TV tulad po sa YouTube at kung saan pa man po tayo napapakinggan. Si Pastor Paulo Sanchez po ito ng God is Able. Bumabati po sa inyo. Kamusta po tayo? Napakainit ho sa labas. Nawa ho tayo po ay ligtas, malusog po at kung may nagiinit man, sana ito'y nagiinit yung atin hong pananampalataya. Atin hong pananampalataya to the God who is able na may kaya pa rin ho siyang gawin sa buhay ng mga minamahal nating persons affected by disability. Kaya ho tayo nandito po sa God is Able, tayo po ay binubuo ng iba't ibang members of the one body of Christ para ho abutin ito pong mga persons and families affected by disability at sabay-sabay ho natin sa atin hong pagdamay, sa ating pagtulong sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Hesukristo, makita ho natin what God is able to do. Naniniwala ho tayo, kumakapit ho tayo sa ating scriptural foundation sa John chapter 9 that pinahintulutan, pinayagan ng Diyos ang kapansanan. Maging sa mga nakikinig nito, alam ko po mahirap para sa ating apektado ng kapansanan. Ngunit nangyari ito. This happened sa John chapter 9, sinasabi ng Panginoon, so that the glory of God may be displayed or demonstrated through the life of a person affected by disability. Yun ho ang nais natin makita. Nawa mag-umapaw ho ang faith because ang faith ho ang nag-unlock, nagbe-breakthrough ba ng mga glorious works ng Diyos sa mga buhay-buhay po natin. At maging sa pamilya, bibigyan natin ng espesyal ho na tampok at pagtingin ang mga pamilya ho today. And pangalawa, sana nag-aapoy ho ang atin hong pagmamahalan. You see ho, total kahagaling lang natin sa atin pong Holy Week or Passion Week reflections. Simplihan lang ho natin ang buhay sa Panginoong Heso Kristo. Dalawang bagay ho ang kanya hong inutos, iniwan sa atin. To love God with everything we have. Kahit po sa isang tao may kapansanan, meron at meron ka pong mayaalay na pagmamahal sa Diyos. Ano po? And love one another. At kahit sa atin humang apektado ng kapansanan, feeling ho natin tayo palagi nangangailangan ng pansin. Tayo palagi nangangailangan ng tulong. Tayo ang palaging humihingi ng pagmamahal at naintindihan po natin ito. Pero naniniwala rin ho tayo na tayo po ay mayroon din pong kakayanan by faith in the Lord Jesus Christ as we receive the love of Christ. First, tayo po ay ma-inspire din magmahal sa iba. Siyempre, una, mahalin mo ang iyong sarili. So, meron pong tao pong apektado ng kapansanan today and you are so down, you are so discouraged, even perhaps depressed. We pray for you and we pray for the love of Jesus to be upon you and your family na tayo po ay matuto muli. Magmahal. Iba ho minsan sa atin, nagpe-pray, Lord, pagalingin mo ako. Sana yung kabulagan ko makakita ako. Sana yung pagkalumpo ko makalakad ako. Sana yung aking kaguluhan sa pag-iisip ay magkaroon ng kapayapaan. Sana itong anak ko hindi makapag-aral, makapag-aral. Sana makapagtrabaho ako. Tama po mga prayers ho yan. Pero minsan po kailangan din natin simplihan ng atin hong mga expectations. Una sa lahat, Diyos ho ang nakakaalam ano ang kanyang plano sa buhay natin, magtiwala tayo. Pangalawa, kung matuto lang tayo magmahal sa buhay, magmahal tulad ng Panginoong Heso Kristo na hindi ho nagsawa, na nagmahal sa atin kahit po tayo hindi kamahal-mahal, minahal niya ho tayo while we were sinners, while we were broken, while even we were enemies of God. Jesus died on the cross for our sins. Tanda ng kanyang pagmamahal. Matutunan lang natin magbigay. Matutunan lang natin magpatawad. Matutunan lang natin umunawa sa kapwa natin po. Because we're all disabled. Hindi lang ikaw na clinically diagnosed. Lahat ho ng tao, panlabas, panloob ay may kapansanan. Kailangan din ho nila ang Panginoon. Mahalin ho natin sila. So mahalin ang sarili. Bumangon ho tayo at matuto ho tayong magmahal sa iba. Ang kagalingan daw po ay matuto ho tayong tumayo. Matuto tayong lumabas ng kwarto. Subukan ho natin at subukan natin palakihin ang mundo ho natin. Magmahal ho tayo ng iba. At ang God is able ho, tinutulungan ho tayo sa mga bagay ho na yan. Halimbawa ho, ang programang tinatawag nating Gift of Mobility. Tayo po ay namamahagi ng mga appropriate assistive devices tulad ng wheelchairs, crutches, and canes para tulungang makabangon, tulungang makalabas ng kwarto ang mga mayroon pong mobility disabilities, yung mga may orthopedic cases po. At tayo po'y makalabas ng ating kwarto because naghahanap po ba kayo ng milagro sa buhay?
Ang isang taong hindi makalabas ng kwarto, pag nakalabas ng kwarto ho yan, milagro ho sa panahon natin ngayon yan. Because magbubukas ang kanyang mundo. Makikita na niya ang kanyang mga kapatid na kumakain ho sa dining room papasok sa eskwela. Makikita na niya ang kanyang minamahal na magulang na gumagawa ng gawaing bahay at nagsisikap magtrabaho para sa kanila. Makikita niya ang mga kapitbahay, baka may kaedaran siya doon maging bagong kaibigan niya. Makikita niya po ang kahalagahan ng pag-aaral. Makikita ho niya ho ang labas. Makakapag-mall ho siya. Yan ho yung amin pong mga tiyak ho na sikat na feedback pag kami ho nagso-survey tungkol sa mga assistive devices. Sinasabi sa amin ano, saan mo gagamitin yan para makapag-mall, makapag-shopping, lalo at init-init. Pero syempre ho, pag nakalabas na ho yung tao sa tahanan, gamit po yung assistive device ho na yan, siya po ay makakapunta sa simbahan at nawa maakap ho ng churches of the Lord Jesus Christ. Isa ho yan sa atin ho ang mga programa sa God is Able. Isa pa ho ang atin pong advocacy programs. Tulad po ng atin hong mga material ho na tinatranslate o pinoproduce sa iba't ibang level. Meron ho tayo po para sa mga Christian churches, seminaries, colleges, even high schools. May module po tayo to train your leaders in disability ministry. Lapit lang ho kayo. Let's see how we can partner. Meron ho tayong materials para sa pamilya. May pamprograma ho tayo para sa pamilya ho na ini-introduce again through our church partners tulad po ng HELD. Ano po at mga modules po na dinedevelop ng mga consultants ho natin. Meron din po tayo advocacy programs ho sa community level. May advocacy programs ho tayo sa different forms of media kagaya po ng palatuntunang ito kung saan tayo po sineselebrate natin at nilalapit sa Panginoon persons and families affected by disability. So kung kayo po nakikinig nito at namumulat, na-excite kayo to the God who is able, lapit ho kayo. Magkape ho tayo. Makipag-partner ho tayo sa God is Able. Please find us and message us through our Facebook page, God is Able International Foundation. Yung legit ho na page, ano po. Mag-send ho kayo ng message, antayin nyo lamang po makasagot ho kami. And if you're a pastor, a church leader, a church mover, someone who is faithful to the Lord, never burden ka lang for your church. You want them to embrace and see the glory of God to persons affected by disability. Let's partner ho. I believe this is a very special year. Alam niyo po, I've heard sa bali-balita po ano po na dinideclare daw po na Year of the Jubilee ito pong taong 2025. Well, for us who are in the Lord, we believe that every year is a year of blessing, a year of favor. But in particular, itong 2025 na to, para ho sa God is Able, para sa disability ministry, nagkakaroon ng breakthroughs. Kabi-kabila ho ang mga favor ni Lord. Para ho, hindi sa amin to, para ho sa inyo pong mga minamahal natin may kapansanan, nilalapit lalo ni Lord ang church, ang Christian church, sa mga taong nasa laylayan. Sa mga tao po na may pinagdaraanan, sa mga taong tulad nating apektado na kapansanan. So, kung kayo po yung nag-iisip, dapat ba ako makipag-partner sa God is Able? Dapat ba namin tanggapin ang ministry na to? Ako po nagsasabi sa inyo, it is a beautiful, if not close to, if not perfect time. Because the Lord's favor, the Lord's movement is really upon this ministry. Praise be to God. Naku, makwento ko lang ho sa inyo. Kaya rin po ako nagte-take time this episode. Makwento ko lang sa inyo lahat ng development sa God is Able ay maubusan ho tayo ng oras. Para na po ako magtutunog bali-balita ho. Para na po akong reporter sa inyo. Pero let me just report this. This is a really, anumang taon ito, but this year in particular is really a year of favor and breakthrough. So why don't you be part of the God is Able story? Establish a church partnership, organizational, strategic partnership with us. Tayo ho mag-usap. And let's see what God is able to do. Isa ho sa mga programa ho natin po, pangatlong babanggitin ko po, Family Camp. At ito pong episode ho na to ay dinededicate ko ho para ho hindi lang ikwento sa atin ho pero sana ho ma-encourage ho tayo maging parte ng Family Camp program ng God is Able. And this year po, having mentioned breakthroughs, we're really praying for breakthroughs. Alam niyo po itong family camp, itong family retreat na ito po. Ilang taon na ho na-organize ang God is Able. Nung sinaunang panahon ho, twice a year ho yan. Kinumbine natin to once a year. Nung pandemic, nasuspende for understandable reasons. A couple of years back, nanumbalik ho tayo. Last year, nag-consider ho tayo ng bagong venue dyan ho sa may Baras Rizal. And this year, magbabalik ho tayo po sa Mount Makiling Recreation Center. Diyan po sa may Santo Tomas, Batangas, isang napakaganda ho, napakalaki at PWD-friendly facility para ho
buksan ang pintuan po, ang hapagkainan ng Panginoon para sa mga pamilya na apektado ng kapansanan. Ang maganda ko sa program ho na Family Camp, we're not just looking at the individual affected by disability. Sinasabi nga ho ni Dr. Jeff McNair, kaibigan at resource natin, disability is a social concern. Ito po ay isang bagay ho, realidad na umaapekto sa pamilya. Ang mga magulang, apektado. Ang mga kapatid, apektado. Minsan nga ho, may mga hindi pag-uunawaan, may tampuhan, may pagkukulang dahil ho, masyado nakatuon sa may kapansanan ng magulang, ang kapatid napabayaan ng sarili, napabayaan ng ibang family members. This is a family concern, lalo pag walang acceptance of disability sa pamilya. It is also a concern of the neighborhood. Sinasabi ko po palagi pag orientation, nagbigay ka nga ng tamang wheelchair. Kaya lang, realidad ng pamilya, hirap sa buhay sa Pilipinas po ng maraming pamilyang Pilipino. Si tatay ho, kailangan magtrabaho sa pabrika. Si nanay, nasa sari-sari store. Si kapatid, pumunta na eskwela. Sino magbabantay sa naka-wheelchair? Binigyan nga natin ng pagkakataon lumabas. Wala naman ho nagbabantay sa labas. Tumawid ng kalsada. At bigla ho may paparating na tricycle. Sino ho ang apektado? Hindi ho ba yung kapitbahay? Uy, uy, uy! Pigilan niyo yung tricycle. Uy, uy, uy! Iligtas niyo yung batang naka-wheelchair. Isa lang ho yung simple example sa marami hong examples in which the neighborhood is affected. Do you think po that the local government is affected by the reality of disability? Yes, kaya nga ho ito po ay isa kong bagay na sinabatas. Meron ho tayong Magna Carta para sa mga PWD. Meron ho tayo pong local government programs and budget. Meron po tayong mga samahan, mga tinatawag na people groups, na ino-organize ho para gumawa ng polisiya at mag-implement ng programa para sa kapakanan na may kapansanan. Of course, sa education sector ho natin, mahaba at malalim na usapin ang special education, ang mga kakulangan sa ating public school system, ang ating pong mga interventions, pagdating sa therapy, physical therapy, occupational therapy, speech therapy, iniiyak ho natin po yan with our church partners. It is indeed a national and local concern. At hindi na po natin kailangan magantay ng eleksyon para isipin ng mga may kapansanan. And I pray, we pray that God will put leaders nationally and locally na kahit election or not, may pagtingin sa may kapansanan. Because they are one of the, if not the, largest minority group in the country. And they need our help. They need to be not only helped, but also to be empowered in society. The glory of God in their lives. Social concern. Tingin niyo po ba ang church apektado ng disability? Ito medyo personal sa ating mga nakikinig sa FEBC. Most of us, more likely than not, are members of the body of Christ. In one way or another, are we affected that there are so many persons with disability in our communities? Di ko na po isa-isahin, ang daming klase ng kapansanan. Do your simple research. Ang daming classifications. May physical, meron pong pag-iisip, meron pong emosyonal. Sabi ko nga kanina po, one way or another, we're all disabled. Affected ba tayo? Do we see the need of those, the special need of those with special needs? Do we treat them specially with the special love and favor of God? Because God is near the brokenhearted. So apektado ang society. And because it is also a social concern, kailangan din ho natin po ng isang solusyon that will address it socially. At dyan ho papasok ang pamilya. At dito ho papasok ang family camp. The family camp po addresses the need not only of the individual with disability, but the family, the immediate caregiver, the foundational and basic unit of society. Pag tayo po inabot ho natin, binigyan natin ng pag-aaruga, inalalayan ho natin, binigyan ho natin po ng gabay, encouragement at mabuting balita from God's Word. Ang mga pamilya, pinagtitibay ho natin, malaking bagay ho yan para i-address ang social concern ng disability sa neighborhood, sa government, in the Philippines in general. Kapag ang pamilya ay merong katatagan ng pananaw at pagtugon sa kapansanan ng kanilang asawa, kanilang kapatid, kanilang anak, malaking tulong pakinabang yan sa atin hong lipunan, lalo na po sa minamahal nating may kapansanan. Kapag ang pamilya ay nagkaroon ng acceptance, pagtanggap, yun lang ho, the basic building block of this ministry is acceptance and inclusion. The result of acceptance is inclusion. Part of inclusion, you accept the person. Fearfully and wonderfully made in the image of God. And that is the foundational building block of disability ministry.
Hindi na ho natin kailangan i-complicate ang mga bagay-bagay. Pwede naman tayo mag-aral, pwede naman tayo magseminaryo, pwede tayo ho magpakadalubhasa, pero wag natin ho palampasin ang simpleng katuruan na ang simula ng pagbabagong buhay ay inclusion na nagsisimula sa pagtanggap. Di ho ba sa atin hong simple spiritual physics kumbaga ng salvation, tayo po ay pinagpala ng Diyos, nabubuhay with what we call eternal life, abundant life sa John 10. Kung tayo po ay meron pong regalo ng kaligtasan. Nagtayo po ay may kaligtasan ni Kristo Jesus, nilinis po tayo po inayos from the inside out, ginawa tayong katanggap-tanggap sa Diyos Ama at sa kanyang pamilya. Acceptance. We are acceptance and even actually redeemed into the holy family of God is the beginning of blessing. Same mechanics, same physics. When there is acceptance with parents with their children, siblings with one another, neighborhoods with their fellow neighbor affected by disability, when the government sees disability, when the church sees disability. More than 2,000 years ago, again in John chapter 9, let us be reminded mga kaagapay, I believe that meron pong commission si Jesus Christ sa kanyang disciples sa John chapter 9 na bukod pa ho sa Matthew 28 commission na palagi ho natin pinag-uusapan, the Great Commission. It's still part of that. It's still part of the commission to make disciples, but it is a commission to partake of the healing and redeeming ministry of Jesus to persons with disability, the sick and the lowly in society. Kumbaga parang i-append ho natin sa Great Commission. More than that, pagyamanin natin ang Great Commission with the full counsel of the gospel. Hindi lang ho sa Matthew nakafocus. May John din. May Mark at Luke din. Ako sa Luke, ang dami ring sinabi ng Panginoon patungkol sa kapansanan. And so when the church sees the fuller counsel of the gospel, ayan, we will really be compelled to reach out to minister and disciple persons and families affected by disability. And again, I'm getting overly excited. Ano po? Balik ho tayo sa family camp. Ito po itugon sa pangangailangan ng pamilya. Pagpapalakas sa pamilya. Pag-e-emphasize ng acceptance. But bukod ho sa acceptance, isa pa hong tema ng family camp is, siguro in a word, thriving. Yung pakikipamuhay sa pagpapala ng Diyos. Yung pakikipamuhay sa kabutihan ng Diyos. Kasi hindi naman ho palagi naman natin mape-pray off ang disability. We pray that God will heal. There is nothing impossible in the name of Jesus. Jesus desires to heal us inside out. But in God's sovereignty, sometimes hindi ho pinapagaling ang kapansanan. Minsan pa nga'y tila lumalala o parang walang pagbabago. But then ano po, thriving ho ang panawagan sa atin na mabuhay tayo with, hindi lang po despite of, but to live with, to love with, to grow in life with disability. Ibahin ho natin ang phrasing ho natin po. Ano. Hindi lang ho tayo po to live in spite of or despite of disability. We are to live with it. We are to live with it. We are to love even with it. And we are po to grow in life, to be productive in life even with disability. That is also healing unto us. Milagro din po ng Diyos. Yun yung thriving. Yung nakikita mo pa rin ang kabutihan ng Diyos, ninanais pinagsisikapan mo pa rin ang kabutihan ng Diyos, whether nandyan yung sakit o wala, whether nandyan yung kapansanan o wala, paano ba mag-thrive? At yun po isa sa mga temang tinuturo sa family camp. Ever since, so acceptance and thriving for families ay regalo ho ng family camp. Oh, we have so many testimonies ng anong kayang gawin ng Diyos sa mga campers ho natin sa kahalagahan ho ng acceptance at po ng thriving. Saka kung kwento ho natin po dyan ay yung kwento ho ng isang pamilya sa may Escopa Ministry sa Quezon City. Pagbati kila Pastor Eugene, kila Ate Doris ho dyan, sa mga volunteers ho natin dyan. And always brings back to me po yung dalawang anak ho nila na wala na ho sa piling natin na naapektuhan ng muscular dystrophy. No, matend ho ng family camp at doon ho nagsimula ang pagbabago at breakthrough sa pamilya nila. And though wala na po yung dalawang anak sa piling ho natin, nakita ho natin po una sa lahat yung pagbabago ng magulang. Yung pagtanggap nila sa sitwasyon ng kanilang mga anak mula sa pagkalugmok into sa pagkabuhay. Yung pag-asa ba, kahit man lang may pag-asa kasi nakikita sa anak mo, grabe din hong pagbabago sa mga anak. Sila pa ho ang naging encourager sa magulang nila na umattend ng church, na makinig sa worship songs, na magkaroon po ng pagsisikap at pagbangon sa buhay. At syempre, isa pa hong bunga ho, kahit wala na po sa piling natin ang dalawa hong kabataang ito,
Sila po, ang kanilang pamilya ay isa pong pundasyon, worker ng isa pong Bible study ministry para bagang maliit na house church. Hindi na nga po maliit, kwento sa akin, 30 to 50 attendees, praise God. Diyan po sa Quezon City at pinagyayaman ho ni Lord ang gawain ho sa Escopa. At tayo po sa strategic partnership po sa RSW ay meron na pong access para ho makialam po at makibahagi. Ito pong grupong ito sa values formation ho ng marami ho mga PWD clients ho sa rehabilitation and vocational training facility ho dyan. Just to tell you po, na hindi naman imposibleng mag-partner ang church at ang gobyerno. Minsan ho tayo po for whatever reason po which we understand, medyo ilang ho tayo, maingat ho tayo sa bawat isa, pero meron ding mga pagkakataon para magtulungan at yan po bunga ho ng family camp. Pastor Bernie ho, binabati ko ang Malyari family, all of our volunteers. See you sa camp. Sana ho makapag-register na ho kayo. May God provide. Kwento ho nila Pastor Bernie na kinukwento ho niya po, someone with disability, hindi mo ma-expect makapagsalita, makapag-profess, lalo na ng kanyang faith kay Lord. Nung baptism ceremony ng family camp, nagpabaptize. At sumigaw pa raw ho. Siyempre, mas magaling si Pastor Bernie mag-reenact nito. Sumigaw daw, I love you, Jesus! Wow! Wow! Tayo ho'y nai-inspire ho ng mga ganitong bagay. Na nagkaroon ng laya ito hong tao po na ito na may kapansanan at nagkaroon ho siya ng pangunawa sa likod ng kanyang laya para isigaw at the top of his or her lungs, I love you, Jesus! Kailan mo huling nasigaw ang I love you, Jesus? With all conviction and courage. Di ba, pinsan kahit tagal na po. And what can we learn from these inspiring stories po? And again, the family camp provides the safe space, the environment where people, even with disability, will hear about the Lord. We pray will receive the Lord, even po if they have intellectual limitations. Let us not limit the spirits. Let us not limit love. At maprofeso nila through the acceptance of the gospel and baptism po, mapahayag nila that they love Jesus. Imagine that, a person with disability. This person you will count out and say, no, hindi naman niya mapaprocess ang gospel. Hindi niya maintindihan tong Bible verse na to. But for them to say, I love Jesus, I will be baptized. It's an amazing thing. Sa family camp na naman po yan. And of course, last year po, dalawang particular na kwento ng family camp. Unang kwento ho, yung in-interview ho natin some months ago po, sila Pastor Bausa from Sorsogon in Bicol region, Bicolandia. Na po, pagbati sa atin hong landong family na talaga hong nagtanim ho sa Bicol at talagang nag-harvest po. Pamilya ho, bumiyahe ng pagkakaba-haba, halos walang tulog, kararating lang nila the following morning family camp na sa Rizal. And they were not after their own convenience or some R&R. No, they were there for an encounter. There was a hunger there. Ba't ka pupunta ng kay layo-layo gagasto sa gasolina, sa registration fee? May uhaw ang mga pamilyang may kapansanan. Makita natin ang pangangailangan nila. Suportahan natin sila. Nadala ho natin sila sa camp. At dun ho ang kanilang uhaw, sinatisfy ni Jesus. Grabe ho ang pagdanak ho ng luha, ng realization at ng love sa pamilya. Grabe po, as we have po what you call breakout discussion sessions, process sessions, grabe po yung willingness ho magbahagi, yung willingness ho maging vulnerable because for the first time in a long time, even for a pastor affected by disability, someone is there to listen. Someone is there to understand and not judge. Someone is there to embrace us and point us to the hope we have in Christ Jesus. Yan ang family camp, mga kaagapay. How? Kailangan po ng mga may kapansanan si Jesus. Kaya ho nila sa tulong ng Diyos ma-encounter si Jesus. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Before I go to a quick overview of the family camp, siguro tatanong kayo, ano ba mangyayari dyan? Balik lang po ako sa isang scripture. Isa na namang paboritong scripture natin sa God is Able. The parable of the great banquet, or in this case, the parable of the dinner. Allow me to read po. Luke chapter 14, verses 16 and the following. But he said to him, Jesus, ang nagkukwento po ng parable, a man was giving a big dinner and he invited many. And at the dinner hour, he sent his slave to say to those who had been invited, come, for everything is ready now. But they all alike began to make excuses.
The first one said to him, I have bought a piece of land and I need to go out and look at it. Please consider me excused. Another one said, I have bought 5 yoke of oxen and I'm going to try them out. Please consider me excused. Another one said, I have married a wife, and for that reason I cannot come. And the slave came back and reported this to his master. Then the head of the household became angry and said to his slave, go out at once into the streets and lanes of the city and bring in here the poor and crippled and blind and lame. And the slave said, Master, what you commanded has been done, and still there is room. And the master said to the slave, Go out into the highways and along the hedges and compel them. Sinong them? Poor, crippled, blind, lame, to come in, so that my house may be filled. For I tell you, none of those men who were invited shall taste of my dinner. Napakayamang teksto po nito. Panawagan sa atin. Families affected by disability, they need the love of Jesus. They need acceptance. Acceptance po as Christ accepts us in faith. They need to thrive as Jesus blesses us with eternal life and abundant life in our relationship with Him. And ang role ho natin, church, sa mga nakikinig ho nito, let us invite them. God has opened His kingdom. God has opened His kingdom. Sino-sino po sininggle out ho dito? The poor, the crippled, the blind, and the lame. Let me emphasize something here. Apat ho na klase hong tao, apat ho na para bagang criteria ho, apat na descriptors ang ginamit ho dito. Labels. The poor, the crippled, the blind, the lame. Ang iniimbita ho niya sa great banquet or in other words, the kingdom blessing of God. Ulitin ko po, baka na-miss out. Sino pong iniimbita ho ng Panginoon? The poor, the crippled, the blind, the lame. Let me ask you a very basic reading question. Reading comprehension question. How many of those four types of people are disabled or differently abled? Out of the four, ilan ho dun ang labels, qualifiers for disabled or differently abled people? 3 out of 4. And it said here that the master, now referring to God, was speaking po in anger, speaking in righteous passion. And minsan ho pag ang Diyos nagagalit, nakikita rin ho natin ang katotohanan. Minsan nakikita natin katotohanan kapag masaya ang Diyos, kapag kumikilos ang Diyos, pero po pag ang Diyos may nararamdaman ho, naaantig ang puso ng Diyos, lumalabas ho ang kalalim-laliman ng kanyang puso. At sa kalalim-laliman ng puso ng Diyos, lumitaw in His righteous anger, He has concern for the disabled. To the point that He repeats, bring me a PWD, bring me a PWD, bring me a PWD, of course, and the poor. That's 4 people, 3 of them are PWDs. More likely than not, many kababayan natin PWDs are also poor. We need to bring them, compel them. Pag yung Greek ho na ginamit ho dyan po, na for compel is actually suggestive of urgency. Now na. Gusto ko na sila makasama sa aking party. Gusto na ho ng Panginoon punuin ang kanyang banquet with people, quote-unquote, like them. Like these. Wow. This is amazing. This is explosive truth, church, mga kagapay. This may change the way you look at people. This may change the way you prioritize in ministry, in discipleship. These are the types of people the Lord wants to bless. Not those who seek comfort in their own wealth, in their own careers, even in their own relationships, they cannot commit to the Lord. Kasi yung isa ho dyan nag-excuse, ano po, para bagang pabigat sa kanya yung invitation ni Lord. Para sabi na isang komentarista, para bagang nirecruit siya sa military nung tinawag lang naman siya sa banquet feast ni Lord. Pabigat sa kanya ang panawagan ni Lord sa kanyang kaharian. Imagine that. May mga tao,
pilit natin inaabot, pero para sa kanila, pabigat ang kaharian ng Diyos. Ang mga may kapansanan, ang mga mahihirap, ang mga nasa laylayan, sila po hindi mo na kailangang pilitin. Kulang na sila sa buhay. Uhaw na sila. Tulad ng pamilya sa Bicol, uhaw na po sila sa gawa ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Sila ang ating humpansinin. Sila ang ating pagbuhusan ho ng resources. Sila ang ating dalhin sa presensya ng Panginoon. Huwag na po yung mga taong nagmamataas, mga taong complacent, mga taong ayaw magpabago. We pray for them. We pray for them. We will not give up our witness to them. But have you considered looking at the other side of society? Have you considered widening the gaze of your faith? Diba? Kasi natin, meron tayong mga target demographics. Okay po yun. You wanna reach out to the youth? We need to reach out to the youth. You wanna reach out to businessmen? Go ahead, reach out to businessmen. But may you not be blindsided that families affected by disability need the Lord. They need Jesus. And we need to see them and compel them with a sense of urgency that they may have an encounter in life with Christ. That is the battle cry po of family camp. Anong tema ho natin sa family camp? We are family. God's family is extended. At ang kapagkainan ng pamilya ng Diyos ay in-extend, pinalawak, at tinatawag po niya. Lalo na sa panahon ngayon. Buhay na buhay ang panawagan ng Diyos. Bring in the poor, bring in the crippled, the lame, and the blind. Praise be to God for His amazing, powerful work. Now, pag tayo po, mga nakikinig nito kagapay, when we invite or when we sponsor a family affected by disability to family camp, we will give the details later para hindi ho kayo mawala ho sa episode na to. Meron pa tayong ikukwento. Ano po nga abutan nila doon? So let me give you a bird's eye view. Hindi po ako spoiler, hindi ko po isa-spoil lahat ng mangyayari. Some things are better heard experience pag nandun ho kayo. You have to be there. Either as a volunteer, we are also accepting volunteers, a family, not necessarily with disability. A church volunteer family can also be part of this. Same sign-up procedure. Pero yung mga participant ho na families affected by disability, ano maabutan ho nila doon? Well, sa amin hong paglilibot sa God is Able and speaking to families, may tatlong letter P ho kami napapansin ho na pangangailangan ng family affected by disability. Three letter Ps na dito po sa family camp matitikman nila. Hindi naman natin masasagot lahat ng pangangailangan sa isa pong retreat ano po, pero matitikman nila. Magkakaroon sila ng glimpse and hope to the family camp addressing three letter Ps. Unang letter P, hindi pera. By the way ha, baka inisip nyo kailangan nila pera, pera, pera. You might hear this, but there are deeper cries in their hearts when you get to know them. Una, panalangin, prayer. Family camp po, we believe po in prayer. We believe po in the power po of prayer. We believe po in the power po of safe space. We believe po in the power po of non-judgmental prayers. We believe also in the power of transformative prayers. Ano po, transformative prayers po yung tipong hindi ka lang nagpe-pray para may masabi ka, nagpe-pray ka para abutin at baguhin ka ni Lord. In family camp po, there will be times of prayer. Umaga pa lang po, we pray. We commit our hearts. We commit our journeys, even our pain and suffering to the Lord. We commit these families to the Lord in prayer. We promote safe spaces where we pray. Prayer opens up safe spaces for opening up, for vulnerability and accountability. Prayer provides platform ano po, for to open up other needs. We also can provide counseling ano po, during family camp kasi iba ho dyan bugbog na ho talaga sa lakbayin at pagod na po sa laban ng buhay. Panalangin po. Of course, ang ganda ko ng picture prayer dito. When one volunteer family prays for a participant family, a family praying for a family, how amazing is that? Pangalawang letter P ho. Pansin. Attention and affection. Pansin. Kailangan ho ng families na affected ng disability ang pansin because feeling ho nila, feeling lang naman ho minsan namin ho apektado ng kapansanan, wala ho nakakaintindi, wala ho nagmamalasakit, or kung meron man iilan lamang at tila baga kailayo nila. Hindi naman kami pwede mag-demand ho ng atensyon. Ano po, hindi naman namin pwede palagi igiit yung karapatan namin even sa church. Ano po, meron naman ho kaming pagtingin sa aming dignity. Kaya lang po, sana po proactive din, lalo na ang church, sa pagbibigay ng pansin sa mga may kapansanan through friendship. Sa mga simple hong suggestion ni Dr. Jeff McNair, paano magsimula ng disability ministry, spiritual friendship? Makipagkaibigan lang ho tayo sa kanila. Tatay sa tatay, nanay sa nanay, kabataan sa kabataan, may kapansanan sa may kapansanan. Pagkakaibigan, how you make friends is also how you befriend a person with disability.
Get to know them, get to listen to them, get to enter their need, and of course, you get to serve them. Pag nakita mo po ang pangangailangan po nila, hindi ka na ho makakakilos, you will be compelled by the Spirit to pray for them, to connect them, to help, to serve them, certainly to share the gospel with them. Kailangan ho nila ng kausap. Kasi minsan ho, pagkausap na lang ho namin sarili namin, kung ano-ano lang po naririnig namin, anong sinasabi namin sa sarili namin, o nakikinig kami sa sinasabi ng iba, eh, iba naman sinasabi, kaya ka ganyan, makasalanan ka, ganyan ang magulang mo, hanggang dyan ka na lang, di ka na makapag-aral, di ka nagagaling, di ka na ho makapagtrabaho, yan ang tingin ng kapatid mo sa'yo, yan ang tingin ng church sa'yo. We have to dispel the deception. We have to dispel the discouragement. And we do that through conversations, not just with ourselves. Kasi our hearts, sabi po, the heart is deceptive. Kahit ang puso na may kapansanan can be deceptive. Naglalaro ang isip din namin. We need po someone po who will lead us to the truth, will shine the light of Christ to us. His word will share the gospel with us. And of course, hindi lang yung gospel ho na shinare po through one statement or one conversation, but the gospel shared in friendship. Yung tipong araw-araw ko or week to week may kausap ka. Kaya natutuwa po ako sa mga online at on-site PWD fellowships na na-establish through God is Able Ministries. Isa ho dyan kila Kuya Lance Balyesa po. It's an inter-church Bible study online sa Zoom ho. At praise God, lumalago ho at dumarami sila at nakaka-bless sila. Kailangan ho ng kausap. Kailangan ho ng minsan ho ng karamay. Weep with those who weep. Sabi nga ni Apostle Paul. And yung third letter, pinakailangan ng family affected by disability, hindi pa rin ho pera. By the way, before I go to the third pin, nalimutan ko, nasan sa family camp? Nasan sa family camp yung pansin? Well, dun po sineselebrate natin ang buddy system ho natin, where a volunteer will be assigned to journey with a family, a person affected by disability. Aalagaan po namin kayo, papansinin namin kayo, kakausapin namin kayo. And ito po mga volunteers ho natin undergo po orientation and sensitivity training. Kaya ho, hindi ho to basta-basta lalapit sa iyo at makikipag-usap, makikipagkaibigan. Meron pong special, gentle, and I pray Christ-like touch. Ano po, Christ-like approach. Ito pong atin pong mga family camp volunteers. And by the way, na-mention po ang pansin. We also celebrate people affected by disability. At ang highlight ho dyan, talent night. In one of those nights ng camp natin, we will challenge you. We will celebrate you to perform for the Lord and to show your giftedness. Ito yung pansin na nakikita ka sa entablado. Ito yung pansin na nahangiti yung mga nakatingin sa iyo. Hindi yung nagsususpetsa, hindi nang bababa. Ito yung pansin na pinapalakpan ka from hearts that genuinely appreciate you are fearfully and wonderfully made in the image of God. So kumanta ka, kahit 1 minute, tumula ka na ako. Ang daming sumasayaw ho dyan. Last year, isang grupo ng mga nanay apektado ng kapansanan, nag-dance number, meron po nagra-rap, meron po nag-arts, meron po nagre-recite ng Bible verses. Nakakatuwa po, naalala ko po si Yuris Ontohan. Ako po, grabe po ang impact ko niya sa audience. Nag-recite ho siya ng Bible verse. Yun po ang kaya niyang gawin. That is God's gift to her. At na-minister kami at na-bless kami. Kaming mga maraming alam na verse. Pero minsan ho, hindi na namin nasa-celebrate yung Word of God. Nag-declare ho si Yuris ng isang simple Bible verse. Nagpalakpakan ho kami. We celebrate such giftedness. We celebrate such amazing, amazing work of God. And third letter, people. Panalangin, pansin, pakikiramay. Pakikiramay or pagtulong. Pakikiramay ka, you empathize, which brings you to help, to good works. Siyempre po, hindi ho naman na natin ma-address lahat ng problema sa family camp, pero yung pangangailangan spiritual through our plenary sessions sa ating pong resource speaker, through our breakout discussions, through our special sessions, through the interactions po throughout those 3 days and 2 nights of family camp, dun po, nagkakaroon ho ng pag-abot ho, nandun po, nagkakaroon ho ng pakikiramay. In fact, yung sentro ho ng atin ho message ay journey ho ng isang family deeply and profoundly affected but also transformed by disability. Siguro ho, isa sa mga anyo ng pakikiramay ay kwentuhan. Yung makarinig ka ng kwento na, uy, parang alam ko yung kwentong yan. Uy, parang kami yan. Uy, parang relate much ako dyan. Uy, parang dinaanan ko rin yan. Uy, parang ganyan kami araw-araw. Minsan ho, sapat na akong pag-akap ni Lord yun. Yung makarinig ka lang ng mga kwento and testimonies. We also have celebration of testimonies sa camp. How the Lord allows families affected by disability to thrive
with or without the physical healing that we seek in prayer. And again po, we celebrate po ang atin po mga resource speakers po. Over the years, gagaya po nila Professor Christina Arcayan ko and her family, we celebrate them. The Landong family, we celebrate them. Meron po kami mga iniimbita pa po for this special camp, this Breakthrough Camp 2025. Itong 3 piece ho na to, nawa ho, maregalo ho natin. And what do we need to do? Tayo po nakikinig nito. Pray, 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 and compel them. Aring sinasabi mo, Brother Pa, wala naman akong pang-sponsor sa kanila, then pray for someone who can and speak to someone who can. Start with the church. We should we should prophesy even to the church and tell the church, nasaan ang mga may kapansanan? Wala po ba? May kilala po ba tayo? Sa camp natin simulan ang ating ministry with them. May mga partners po kami sa God is Able. Gusto ho nila magpatakbo na ho ng sarili nilang family camp sa kanila kung mga iba nga ho dyan sa lalawigan pa. We tell them, pumunta ka muna. Magpaka-immerse ka muna. Makita mo muna, marinig mo muna, maramdaman mo muna yung mga dapat mong maramdaman, ma-engage ka muna ni Holy Spirit. Then bring that message and that spirit to your community. Maybe that's you. Gusto mo magkaroon ng family camp where you are, attend ka. Join as a volunteer. Anong klaseng volunteer po? Buddies. You don't have to be a specialized trained person. Yes, we need doctors. Yes, we need therapists. Malaking tulong po yan. Yes, we need po special ed teachers sa atin pong kids program and youth program. Malaking tulong din yan. Pero just come as someone po whom the Lord calls and who loves person affected by disability. We will orient you. We will train you. We will be by your side. And our slots are limited, by the way, for volunteers. So yun po, you can either join directly or help sponsor someone or find someone who can sponsor them. So siguro ang tanong sa isip nyo, kailan ba to? Brother Pao, kailan ba to? Sabi nga ho namin sa God is Able, I remember our chairman, Sir Moses Chong, kailan ba tong slice of heaven on earth? Ang family camp po ay isa kong Luke 14 slice of heaven on earth. Nais ko lamang po i-share sa inyo. Kung kayo po ay nasa social media, you can look to your screens sa family camp natin entitled We Are Family, God's Family of Acceptance, God's Family of Thriving Together. Family Camp 2025 po, yan po ay kita ho natin may dalawang sets of dates para sa volunteers or STMs, short-term missionary. Yan po ay from May 8 through 11. May 8 through 11, that's Thursday through Sunday. Mother's Day Sunday, by the way. Dito na po tayo mag-celebrate ng Mother's Day, yes. For volunteers, bakit po may extra day? Bakit may Thursday? Yan ang atin pong ministry, orientation, and training day. Yan po ang aming regalo, investment sa inyo before you invest in these families. And for participating families affected by disability, May 9, 10, and 11, this year, May 9, 10, 11, that's a Friday, Saturday, Sunday po. Ulitin ko po ulit, sa Mount Makiling Recreation Center sa Santo Tomas, Batangas Province. And kita ho natin ang mga rates. Now, just to clarify po, by God's grace po, we're trying to make this as accessible as possible. So you can either register po and pay the full cost. Ito po, nire-reveal namin ang actual cost. Although actually, ito po no profit ho ito. We do not seek to profit from this. We want to offer this to you. But if you cannot, meron po tayong highly subsidized rate. Kita nyo po sa chart, picturean nyo right now before I stop sharing this poster po. Nasa Facebook page din naman natin yan. Pati yung registration link, doon kayo fill up ng form because we need to know rin po your birthday, basic details about you, of course, with proper guidelines. We'd like to know po ano po ang inyong pong disability, special needs, and of course, meron po tayo pong special t-shirt. So we also need to know your sizes. Ano po? So my point is, kapag kayo po is so compelled na po to either participate or volunteer or lead someone to participate or sponsor, well, yan po ang details. At ang ating registration link nasa God is Able International Foundation page ho natin. Please make sure po you go to the right page. Nandun ho, scroll lang ho kayo. May post ho tayo kasamang registration link ho natin. So yun po. Pwede na ho kayo mag-donate. Sabi ko nga, you can sponsor a family. So kahit hindi po kayo pupunta, you can donate po and you can also po refer to the same form and to the same rates. Ano po?
Nandito po sa screen ho natin po sa banda baba ang atin pong bank account ano po para po sa donations and payments for registration of either STMs or participants. And once you have questions or once you have registered, mahalaga po kapag nakapag-register or nakapag-donate na po kayo para lang alam natin, please message po Sister Peggy, isang co-host ho natin ng ating program coordinator, Sister Peggy Lotto. Her number is also at the screen below. Ano po, pag sinap-sharing ko po, i-backtrack nyo lamang po sa FEBC Facebook page. Rewind nyo lamang ito para po makita nyo po ang kanyang contact number. Please let her know na nakapag-register po kayo because siya po ang hahawak ng official list po natin of participants. We are praying for, ano po, the biggest harvest po in family camp history. Napakaganda ho ng challenge natin. This is a year of breakthroughs, favor. Why stop po with our other programs? We also pray for breakthroughs and programs of God and favor so God is able. So ito po, pinagpe-pray natin, one of the, if not the largest pool of participants and missionaries po. And you know, God has been providing. Meron po tayong kaibigan ho. Isang grupo, ano po, from a country in Africa will go here and volunteer. For the first time, we have such a group. Baka may grupo ho dyan ng mga therapists, grupo ho dyan ng mga Christian therapists, Christian sped teachers, Christian church workers, missionaries. Why don't you register together? Siyempre, iba pa rin yung feeling na may kasama ka, di ba? And kayo po ang magiging bodies ng isa o dalawang families affected by disability. To be honest po, there are still slots remaining but slots are limited. Ano po, sa time of your hearing this po, mapapahinggan nyo ho itong episode na to. Mayo na yata. Mayo na ano po. Kaya nga po this is a family camp promotion special. So, kung naririnig nyo po ito and I need to consult my calendar, tiyakin ko lamang po, ere po ito May 3. So this day po and maybe tomorrow na po, although sagad-sagara na po yan, ang deadline ho natin. Actually, lumampas na po ang soft deadline natin as of the time this recording of this airing. But sige po, no harm in trying. At kung tayo po na-cut off na, huwag niyo po sisihin si Brother Pao. Brother Pao, bangay ka na namin narinig. Matagal na ho namin in-announce ito. No po. May next year po. At ano po, pag-pray nyo, magkaroon din ng family camp sa inyo pong lugar. Especially if you're from far, north, Bicol, Visayas, Mindanao. We want to bring family camp to you but the amin pong suggestion, umattend muna po kayo, your core leaders, your pastor, your families, and then tignan natin ang sunod na mangyayari. Ano po? Remember Luke chapter 14, with all urgency, with all love, compel them. Bring them if you have to the feast of the Lord because the feast of the Lord is also for families affected by disability. Naku po, napakadami ko pong nasabi. Kulang ang oras para ikwento lahat ito. Ngunit tatapos na naman ng isang oras. Maraming salamat mga kaagapay for hearing us out, for considering to be part of the family camp journey. Ito po ang programang God is Able, serbisyo at pagmamahal to families affected by disability. Ako po si Pastor Paulo Sanchez. Bumabati lahat sa inyo. Comment ho kayo dyan sa baba ng inyong feedback at thoughts and please pray for family camp. Ano po, yun lang po siguro hiling namin sa inyong lahat mga kaagapay natin pong nakikinig nito. Pray that kikilos po in a very special way at magbe-breakthrough in the way that only the Lord can, ang Espiritu ng Diyos at talaga home, madala ho sa Panginoon, sa great feast ng Panginoon, ang families affected by disability. Salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ho itong camp, itong vision ng camp at the heart of the camp nakapaglaan sa inyo ng katatagan at pag-asa. Muli ako si Brother Paulo Sanchez ng God is Able. Naniniwala tayo, campman o hindi, araw-araw sa Panginoon, from disability to possibility, but also from disability to God's glory. Not only for a person, but for families. Maraming salamat ho. Pagpalain ho tayo ng Diyos. See you at the family camp. God bless po and we love you.